Pray na tayo. Sige. Let's pray. Ama naming Diyos na inyong tahanan na sa mga langit, taos puso kami nagpapasalamat na minsan pa kami inyong mga anak ay inyong pinagtipon-tipon upang patuloy na pag-aralan ng inyong banal na salita. Mga katotohanang naghuhubog sa aming pagkatao upang kami ay maging ganap ninyong mga lingkod at kinatawan sa pagbabahagi at pagtatapos ng iyong banal na gawain. Inihiling minsan pa ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu na patuloy ninyong sinusugo upang pagsilbing gabay sa aming pag-aaral. Amin ding dalangin na inyong kasihan ang inyong abang lingkod, Brother Epi, tas yung pinagkalooban ng biyayang magkaroon ng kaalaman sa pagbahagi ng mga katotohanan ito. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat po ito ay aming pinagpapasalamat alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, 2 people are waiting. Tingnan natin. View. Romeo Ortega and Daisy. Okay. So, Sister Daisy, Brother Romeo Ortega, welcome. Katatapos lang natin mag-pray. So, mag-umpisa tayo ng ating Bible study. Nandito si Brother Romeo. Okay. So, ngayong gabi, magandang hapon dyan sa California at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Tayong lahat at sa lahat ng mga makakapakinig at kung anong oras nila marinig ito kailanman, ang pagpapala ng langit, karunungan ng langit na dala sa atin ng banal na Espiritu sa magitan ng kanyang banal na salita ay ating maunawaan, maranasan, maging patotoo sa ating buhay. Nandito tayo sa second to the last, pang-anim na selyo, the sixth seal. Okay, so share muna tayo. Yan. So, konting review tayo mga kapatid ng mga selyong ito. First seal, ang date na ito ay approximate, hindi siya accurate. Pero yan ang umpisa, yan ang karanasan ng bayan ng Diyos at the time. So, white. First seal, white, early purity, no? 331 to 100 AD. Si John the Revelator, siya yung last na alagad doon sa island of Patmos. Doon pinakita ng Panginoon Jesus ang pagpapahayag, revelation. So that represents the pure faith. Pangalawa, second seal, red, persecution, approximately 100 AD to 313. Revelation 6:3 to 4, the blood-stained faith. The third seal, black apostasy, 313 to 538. Revelation 6 verses 5 to 6. Ito yung compromised faith na church. Fourth seal, pale, represents death. 5:38 to 15:17. Revelation chapter 6 verses 7 to 8. Dito na nagumpisa yung paghina ng pananampalataya ng mga bayan ng Diyos. At dito sa fifth seal, reformation. Persecution, reformation,
1517 approximately to 1755. Revelation chapter 6 verses 9 to 12. Dead church. Pero sa kabila ng dead church na ito, merong nanatiling mga tapat sa Panginoon. Kaya kahit anong gagawin ng kaaway, never na nagkaroon ng puwang ang kaaway ng tagumpay. Never, never, never na isipin natin. Lahat ng ginawa ng kaaway na para siyang tagumpay, pero hindi yan tagumpay. Ito ay pandaraya niya. Dinaya niya si Adam, dinaya niya yung 1/3 of the angels doon sa langit, puro pandaraya. Pero pagdating sa in the context ng kaharian ng Diyos, the kingdom of God, never na nagkaroon ng puwang na kahit isang segundo na si Satanas ay nanalo. Ang pinaka malaking hangarin ni Satanas at ine-expect niya, inaasahan niya na siya ay mananalo doon sa cross. Yun ay ang naganap doon sa cross na ine-expect niya na pagiging panalo, doon niya naranasan ang tunay na pagiging talo na hindi niya na pwedeng bawiin. So praise God mga kapatid. So ngayon, papasok tayo ngayon dito sa 6th seal, ika-6. So makikita natin dito sa picture, yung Revelation chapter 12, chapter 6 verses 12 to 17. Yung first 2, yung 12, 13, ito yung signs ng second coming ni Jesus Christ. Tapos yung 14 to 15, yan yung 15, 16, yan yung reaction ng mga unbelievers. Kasi bago dumating si Jesus, this gospel will be preached in all the world as a witness to all nations. Ibig sabihin, bago dumating ang Panginoon, walang taong umabot sa tamang edad na pag-unawa at merong sense of responsibility na hindi nila maunawaan yung ebanghelyo. Yung mensahe, mabuting mensahe ng kaligtasan. So, pero they willfully rejected it. The world will reject it. So ngayon, itong 15, 16, 17, 14, 15, 16, 14, 15, 16, yan yung actual coming ni Jesus at yung mga unbelievers, yan yung reaction nila. Okay? So, titingnan natin. Revelation 6 verses 12 to 17. Ang maganda nito mga kapatid, ito yung huling tatak bago mangyari yung ikawalong tatak. I'm sorry, ikapitong tatak na nandoon sa chapter 8. Okay? The 7th seal, the last seal, nandoon siya sa chapter 8. So nandito na tayo ngayon sa before the second coming, ito na yung tatak na signs. Bago siya dumating, tsaka yung actual coming niya, ano ang reaction ng mga tao. So Revelation chapter 6, verses 12 and 13. And I beheld, when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair. Sa ibang translation dito, itong black hair, parang goat's hair. Yung kambing na itim ang balahibo, doon niya kinuha yan. And the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. So makita natin yung sunod-sunod na signs dito mga kapatid before Jesus comes. Great earthquake, sun became black, moon became as blood, stars of heaven fell on earth. Okay. So ngayon, ituloy muna natin yung pagbasa. 14. So yung verse 12, tanda natin mga kapatid, yung verse 12, yan yung signs bago dumating ang Panginoon. Dito sa verse 14, 15, 16, titingnan natin. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, the mighty men, and every bondman
and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountain. 16. And said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Pansinin natin mga kapatid, because of their willful and deliberate rejection of the gospel, ito yung reaction nila nung makita nila yung actual coming ni Jesus. So sisigaw talaga sila, magre-request talaga sila sa mga bundok, sa mga bato, na sila ay itago. Kahit bagsakan na lang sila, mas pipiliin na lang na bagsakan na lang sila. Kaysa harapin nila yung guilt nila sa harap ng Diyos na nagmahal sa kanila, nagligtas sa kanila, ngunit itinakwil nila. Ito na yung malungkot na mga pangyayari. Yung bundok na kanilang sisigawan at mga bato, wala yung gagawin, hindi yung susunod sa kanila. Yun na lang ang kanilang pagdaing bilang maharap nila ang banal na Diyos na nagmahal sa kanila at makikita nila kung paano sila nagkaroon ng pagkakamaling desisyon na habang bukas pa ang pinto ng awa ng kaligtasan ay itinakwil na nila. So yan. Ngayon, itong verse 17, ito yung conclusion, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Itong tanong na ito, sa verse 17, ang answer niyan ay sa chapter 7, yan na yung pinag-aralan natin, the 144,000. Nagkaroon na tayo ng series niyan tungkol sa 144,000. Parang 4 yata iyon na series, mga kapatid, ano? So ngayon, mula nung 1755, papunta sa second coming, ito yung mga events. So following the Reformation period, mentioned dun sa pinag-aralan natin ika-fifth seal na nagkaroon ng persecution pero maraming tumayo sa pananampalataya kahit patayin sila. They love not their lives even to death. No, Revelation chapter 12 verse 11. So the prophesied signs were witnessed in their order. So pupunta tayo ngayon more on history tayo. Yung ibibigay ko sa inyo ng mga resources, pag makita nyo lang yung date, pwede nyo i-type sa computer, sa laptop, makikita nyo maraming resources. So ibig sabihin itong pag-aaral natin nito, hindi to siya imbento o gawa-gawa lang ng kung sino. Ito ay talagang ang hula o pangitain na binigay ng Diyos kay John the Revelator noong 96 AD, tinupad ng kasaysayan. At ang hulang ito, ang kaganapan, ay sunod-sunod sang-ayon sa kanyang pagkasunod-sunod. Yung kanyang pagkasalangsang earthquake, sun became black, moon as blood, falling stars. Sasahin natin yung earthquake. Earthquake. Isa sa mga Christian authors na kilala, Ellen White, yung kanyang aklat ng Great Controversy, page 304. There was a great earthquake taken from Revelation 6:12. There was a great earthquake and the sun became black as sackcloth of hair and the moon as blood. These signs were witnessed before the opening. These signs were witnessed before the opening of the 19th century. Dito sa Encyclopedia Britannica, 1961 edition, volume 7, page 848. Sabi dito, earthquake, Lisbon, November 1, 1755. Probably the most famous of all earthquakes. Kita natin, alam naman natin na marami at iba-ibang earthquake, di ba? Pero ang sinabi dito sa encyclopedia at the time, probably the most famous of all earthquakes. Ito, J. Nurse, History and Philosophy of Earthquakes, page 334.
Sinulat ito noong 1757. The effects of the Lisbon earthquake were distributed very nearly 4 million square English miles of the Earth's surface, a most astonishing space and greatly surpassing anything of its kind ever recorded in history. So ito yung resources natin. Pero i-type nyo rin dyan sa laptop. Lahat tingnan nyo yung Lisbon earthquake sa Portugal. Ito earthquakes, page 142 to 143, 1907. Among the earth movements which in historic times have affected the kingdom of Portugal, that of November 1, 1755. November 1, 1755 takes first rank, as it does also in some respects among all recorded earthquakes. In 60 minutes, 60,000 people perished. Grabe, no? 60,000 people perished in 60 minutes in 1 hour. Ito, Encyclopedia Britannica, Volume 9, 1984 edition. Major earthquakes, 1755, November 1, Lisbon, Portugal. 60,000 perished in what was probably the most violent earthquake in historic time. So, kung papansinin natin, dito sa 1961 edition, Volume 7, probably the most famous of all earthquakes is that which destroyed Lisbon on November 1, 1755. Bigat na lulutuin? Oo. Ayun, dalawa. GAEB about earthquakes. By far the most spectacular earthquake of earlier times was the Lisbon in 1755. This has some claim to be regarded as the greatest earthquake on record. Kita natin, mga kapatid. So yan yung earthquake ng 1755. Number 2, ano yung number 2, mga kapatid? Sun became black. R.M. Devens, Our First Century, page 89. I-check nyo yung mga resources natin dito, tapos i-check nyo sa Google. Sasabihin nyo, wow, talaga naman ang salita ng Panginoon, walang kaduda-duda. Sabi dito, the dark day and the moon to blood, May 19, 1780. Hindi siya magkahiwa-hiwalay na the same century, 1780. As prophesied, the darkening of the sun followed the great earthquake. Almost, if not altogether alone, as the most mysterious and as yet unexplained phenomenon of its kind, stands the dark day of May 19, 1780, the most unaccountable darkening of the whole visible heavens and atmosphere in New England. Oh, ito naman, Webster Dictionary, 1883. The dark day, May 19, 1780. The true case of this remarkable phenomenon is not known. Webster Unabridged Dictionary, 1883. The disk of the moon, May 16 to 18, was of a reddish copper color. Alam niyo yung ano nga yung 1 cent ng ng US, anong tawag yon? Nickel,
nickel, yung Penny? 5 cents. Penny. Ang nickel pala yung 10 cents, ano? Mm. Dime yung 5 cents. Mm. Okay. So the disk of the moon, May 16 to 18, was the reddish copper color. The Pennsylvania Evening Post, Philadelphia, June 6, 1780, page 62. The Lisbon earthquake and the dark day were recognized as prophesied harbingers of the approaching climax of the ages. This is Christian author Leroy Edwin Froome, The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 3, page 147. Wow, Lisbon earthquake and the dark day. The last one, falling stars. The falling stars, November 13, 1833. The next stars fell as foretold. The most magnificent meteor shower on record. The ancient Leonids, page 79 to 80. Itingnan nyo yung tapos yung resources natin. I-type nyo. Wow. P. Millman, The Telescope, May, June 1940. For nearly 4 hours, the sky was literally ablaze. More than 1 billion shooting stars appeared over the United States and Canada alone. Wow. R.M. Devens, American Progress, or makikita natin yan sa The Great Events of the Greatest Century. Chapter 28, paragraphs 1 to 5. Its sublimity and awful beauty still lingers in many minds. Never did rain fall much thicker than the meteor fall toward the earth. East, west, north, south. It was the same. In a word, the whole heavens seemed in motion. The display, as described in Professor Silliman's journal, was seen all over North America. From 2 o'clock until broad daylight, the sky being perfectly serene and cloudless. An incessant play of dazzlingly brilliant luminosities was kept up in the whole heavens. Ito si F. Reed in the Christian Advocate and Journal, December 13, 1883. No language indeed can come up to the splendor of that magnificent display. No one who did not witness it can form an adequate conception of its glory. It seemed as if the whole starry heavens had congregated at one point near the zenith and were simultaneously shooting forth with the velocity of lightning to every part of the horizon, and yet they were not exhausted. Thousands swiftly followed in tracks of thousands, as if created for the occasion. Tindi nito mga kapatid. The Old Countryman in Portland Evening Advertisers, November 26, 1883. A more correct picture of a fig tree casting its figs when blown by a mighty wind, it was not possible to behold. Unbelievable, but it happened. Parang hindi sila makapaniwala mga kapatid. Pero yung talagang nangyari dito sa United States. American Journal of Science, Volume 25, 1834. Makikita niyo yung page dyan. The morning of November 13, 1883 was rendered memorable by an exhibition of the phenomenon called shooting stars.
which was probably more extensive and magnificent than any similar to hitherto recorded. They seemed to shower down in groups, calling the mind of fig tree, casting her untimely figs when she is shaken by the mighty wind. Kita nyo kung paano nila dinidescribe itong doon sa Bible, yung pangyayari doon, nung November 13, paano nila na i-connect doon sa Bible yung mighty wind. Nakasulat talaga doon, no? Mighty wind. Para siyang fig tree na inuga ng malakas na hangin. Ito, the mechanism of heaven, D. Olmsted. Perhaps ages may roll away before the world will be again surprised and delighted with a display of celestial fireworks equal to that of the morning of November 13, 1833. So nakita natin yung pagkasunod-sunod, ano? Una, earthquake, tapos yung sun became black, moon as blood, and falling stars. Ngayon, ang magiging tanong tungkol doon sa mga signs na yon. Di ba meron pang mga mas grabe na mga lindol na dumating maliban doon sa Lisbon, sa Portugal? Some earthquakes may have been of greater magnitude than that Lisbon, and some have taken more lives. However, the Lisbon quake occurred at the time foretold. Magkadikit lang siya nung pagkatapos ng ito yung fifth seal, sixth seal, yung paghula nito doon siya mismo nangyari. So, 'di ba meron ding greater meteor showers? Ganon din ang sagot nito, mga kapatid. There have been terrific meteor showers, but that of 1833 occurred at the time foretold. Magkalapit lang sila, no? So ngayon, these signs were not global events. May itatanong ito pag mag-present kayo, sabihin, hindi naman ito alam ng lahat. Hindi nga alam ng lahat ng buong mundo, pero historically nangyari ito. Ganito yung sagot natin, mga kapatid. The prophecy of the sixth seal did not say that these signs would be global. Neither did it state that they would be supernatural. Nor did it say what area would witness them. Pero yung event nangyari, kagaya ng yung stars, dito sa Amerika nangyari yon. Kasi nga, magkadikit na yon pagdating ng 1844. To 1833, di ba? 1833 nangyari, yung great disappointment ng Revelation chapter 10. Doon nangyari sa New York, upstate ng New York, yung William Miller. So the fulfillment of these events as literal, obvious events at the right time, at the fulfillment of the last two in the US, helped to stimulate prophetic study and the development of the Second Advent movement in the 1830s. Dito na nag-umpisa si William Miller mag-aral 1830s hanggang 1840s. Kaya nga nag-conclude siya yung Daniel 8:14 na mangyayari na babalik si Jesus dito sa lupa sa October 22, 1844. So nakita natin, no? So development of the Second Advent movement of the 1830s to 1840s, which centered in America. These events, along with the abolishing of the papacy in 1798 and the collapse of the Ottoman power in 1840. Mapag-aaralan natin ito, mga kapatid, Revelation chapter 9. Kasi chapter 6 tayo ngayon, yung 7 seals. Ika-8 seal nandiyan sa chapter 8. Tapos yung chapter 7, 144,000. Itong Ottoman power, mapag-aralan natin ito sa Revelation chapter 9. Tuloy-tuloy lang tayo. Habang hindi ko pa pinipresent dito, basahin nyo na yung Revelation chapter 6, 7, 8, 9. Basa lang tayo.
Kahit hindi natin maintindihan yun, basa lang tayo. Kasi ipapaliwanag yan, i-enlighten tayo ng Holy Spirit. Tapos sa ating pag-research, makikita natin kung paano tinupad ng kasaysayan ang hula na binigay ng Diyos doon kay John the Revelator. At dito malalaman natin na ang Panginoon pag magsabi, pag magpakita, pag magturo, talagang totoo at mararanasan natin dito nagbi-build up ang ating pananampalataya na magiging matatag hanggang sa pagdating sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon Hesus. Ano? So maraming mga sitwasyon sa buhay na pwede tayong umalis sa pananampalataya sa hirap ng buhay kung ano man sitwasyon. Pero dahil nga sa salita ng Diyos, maliban doon sa mga encouragement ng mga salita ng Diyos doon sa gospel, dito ito yung pinakamatindi na yung pinakita ng Panginoon ng malayong-malayo na panahon, tinupad ng kasaysayan at pinaabot sa atin bilang history para i-establish yung ating pananampalataya. Mapapawaw tayo sa accuracy ng salita ng Diyos. Kita nyo? So yung mga pangyayaring yon, kasama yung pagputol, pagtanggal, pagtapos ng 1,260 years na papal authority, 1798, and the collapse of the Ottoman power in 1840, gave a great conviction to those in the Second Advent movement. Ito yung sila William Miller, that the departing of the heavens in the verses 14 to 16 at the Second Advent was imminent. Kuha natin mga kapatid, the development and the subsequent bitter disappointment doon sa 1844 of those in the Second Advent movement was itself a fulfillment of prophecy. Yan na yung Revelation chapter 10. Kung may time kayo, mabasa nyo Revelation chapter 10, verses 8 to 11 yun. 8, 9, 10. Sabi ng anghel na nakatayo doon sa yung isang paa sa lupa, yung isang paa sa tubig, may dalang maliit na aklat na bukas. Napag-aralan na natin yan doon sa telescopic view of the cross. Ang sinarahan lang na aklat ng prophecy ay yung Book of Daniel sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, wala tayong ibang makitang aklat na binuksan kung hindi yung aklat na pinaselyohan ng Diyos kay Daniel, binuksan dito sa Revelation chapter 10. At ang sabi ng anghel kay John the Revelator, kainin mo yan, magiging matamis sa bibig, ngunit pagdating doon sa tiyan, magiging mapait. Doon natupad ang hula na yon na matamis ang message na Jesus is coming noong 1844, October 22, hindi dumating si Jesus. Great disappointment. I-check nyo yan. Kaya marami nag-iisip na itong mga Adventist, mga kasama to ni William Miller, mga kulto ito kasi nag-prophesy sila na darating si Jesus. Yung great disappointment ng Millerites ng Advent movement na kung saan tayo ngayon ang result, yun ang naging sinapupunan ng ating pananampalatayang tinatamasa ngayon. So, pasalamat tayo na natupad yung great disappointment ng 1844 para malaman natin na tayo ang resulta o bunga ng kabiguang yon, at sa kabila ng kabiguang yon, doon itinayo ng Diyos itong maliit na grupo ang tawag Advent Movement. Ngayon, naging Seventh-day Adventist tayo. So, iingatan natin na huwag tayo mag-preach na ang Seventh-day Adventist lang maliligtas. Tayong Seventh-day Adventist, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mensahe na dadalhin sa loob ng church at sa labas ng church to warn the people around the world about the good news of salvation. Pero merong kaaway na gustong i-twist ang katotohanan, kaya maraming confused. Tayo ngayon, sa ating pag-aaral, tayo ngayon ang magbabahagi, magpapaliwanag. Kaya pag may kokontra sa ating mga studies, huwag natin silang debatihin. Maging matyaga tayo makipag-deal sa kanila. Maliban lang pag talagang ayaw na ng tao, kahit Diyos wala nang magagawa. So nakita natin ito mga kapatid, yung mga science na yon, hindi yung global, pero it has something to do yung process ng pag-develop kung saan mga nangyayari, kasi dadalhin ng Panginoon yung experience ng cleansing of the sanctuary dito sa United States of America, kasi ito yung America, ito yung image of the beast sa prophecy. Okay mga kapaters? Ngayon, lahat ng pangyayaring yon, ito yung sabi ni Jesus sa Matthew 24:29.
Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Ito na yung parang fig trees na inuga ng hangin. Di ba? So ngayon, yung mga Jesuits, ito ay order, ito ay organization ng Catholic Church foremost in punishing heretics, was abolished by Pope Clement XIV in 1773. And in 1780, the first of the signs Jesus mentioned in Matthew 24 verse 29. Nakita natin mga kapatid? Tingnan natin, no? Heavens departed as a scroll. Balikan natin itong Revelation chapter 6 verses 14 to 16. The heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and islands were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, the rich men, and the chief captains, the mighty men, every bandman, every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us. Kanina binigyan ko na ng emphasis ito, na yung pakiusap nila sa mga bato at mga bundok, hindi mangyayari yun. Hindi sasagot yung mga bato at hindi sasagot yung bundok. Ang makikita lang nila, yung Diyos na naglalang sa kanila, nagligtas sa kanila, at marirealize nilang mali yung decision nila. But they will declare, just and true are thy ways, O God. Ano? So, fall on us from the face of him that sit on the throne and from the wrath of the Lamb. So, these events will occur just before the second coming. Kaya, yung ika-6 seal, tsaka ika-7 seal, nandun sa chapter 8. Kasi, ang last verse sa chapter 7, sinong pwedeng tumayo sa araw ng galit ng kordero? Sinong pwedeng tumayo? Verse 17, nandun sa chapter 7, the 144,000. Okay? So ngayon, pag-aralan natin yung prophecy, pag-aralan natin Bible, maging diligent Bible student tayo as much as gusto natin. Nandito ng time na binigay ni Lord sa atin. Tayo, namumuhay tayo ngayon between the verse 13 and 14 ng Revelation chapter 6. Anong sabi ni Peter? 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Now, itong thief in the night is not silently, but unexpectedly. Okay? Liliwanagin natin yan kasi maraming gumagamit ng thief on the night silently. Doon nila hinuhugot yung turo ng will be caught up in heaven. Anong tawag nun? Kuya Pipes? Anong tawag nung Yung dadalhin? Ha? Rapture. Rapture. Oo, doon sila. Thank you, Sister Daisy. Ira-rapture sila secretly because Jesus will come as a thief. Dito, ang context ng as a thief na sinasabi ni Peter, he will come as a thief in the night, not silently, but unexpectedly, in which the heavens shall pass away with a great noise. So just before Christ will come, there will be also an immense earthquake. Revelation chapter 16 verse 18. Titingnan natin yung verse mamaya. The wicked at the time, yung wicked dito, ito yung mga unbelievers. Willful and deliberate yung kanilang desisyon. Kasi hindi na sila ignorante about the gospel, mga kapatid. Because the gospel will be preached in all the world as a witness to all nations. Wala talagang excuse. So kaya sila wicked dito because they willfully, persistently, and ultimately rejected the everlasting gospel. Alam nila. Realizing that they are soon to be destroyed, will call for the rocks and the mountains to fall upon them. Tingnan natin yung Revelation chapter 16 verse 18.
And there were flashes of lightnings and sounds and peals of thunders. And there was a great earthquake. Itong mga thunders na ito, itong mga earthquake, hindi ito earthquake ni Lord, hindi ito magkikidlat-kidlat o kukulog-kulog dahil gagawin ng Diyos yun sa mga tao. Ang presence ng Panginoon, kita mo kay Isaiah, kita mo sa mga prophets na nakita nila yung presence of God doon sa throne of God. Merong ganun. Flashes of lightnings, peals of thunders, great earthquake. Kasi ganyan nga ang kapangyarihan ng Panginoon. So wag nating isipin ito ng mga flashes of lightnings, peals of thunders, great earthquake para gamitin ng Diyos para patayin yung mga tao. Hindi. Yun ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Naalala niyo si Jesus na hinahanap ng mga soldiers? Sabi niya, hinahanap niyo ba si Jesus? Oo. Ako yun. Pag sabi ni Jesus na ako yun, tumba sila. Para silang mga patay. So, such as there had not been since men came to be upon the earth. So great an earthquake was it, and so mighty. Kaya, ang tanong sa verse 17, who shall be able to stand? For the great day of his wrath is come, who shall be able to stand? 144,000, only those whom God's character. So ngayon mga kapatid, we are spending time, yung sinasabi na, let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Paano tayo magkaroon ng mind of Christ? By reading, studying, meditating the Word of God day and night. No? Those in whom God's character has been reproduced. Paano mangyari yan? By spending time. Will be able to survive the second coming. Bakit survive? Kasi nandiyan yung presence ni Lord. Ngayon pa lang na-acknowledge na natin yung presence ni Lord through the presence and the indwelling of the Holy Spirit. Yung survive natin kasi merong ang great tribulation na gagawin ni Satanas, atakihin para ma-discourage tayo, umalis tayo sa Panginoon. Pero by the grace of God, hindi tayo aalis. So between this, the question of the seventh seal, yung ikapitong selyo nando sa chapter 8 verse 1, the actual second coming yun, is described the sealing of the 144,000. So itong 144,000 chapter 7 ng Revelation chapter 7, ito yung sagot doon sa tanong, sino ang pwedeng tumayo? Okay, so ngayon, sa ending, anong natutunan natin dito? Hindi to yung summary ng review ng seals, pero titingnan natin kung pare tayo natutunan. Ito yung nakita ko dito mga kapatid. Una, through persecutions, yung mula sa purity tapos umalis sila hanggang papunta na sa pinakalas yung persecution from without the church and apostasy within. No? Yung Satan is at work to turn the faithful from God. I-discourage niya talaga na hindi maganda yung magiging karanasan para sabihin natin, sana yung Diyos. Pero ngayon pa lang alam na natin na ang kaaway ay gagawa ng lahat ng pwede niyang gawin, his level best, para ma-discourage tayo. Kaya yung sinasabi mga atheista, hindi sila atheista na hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos pero naghahanap sila ng hustisya ng Diyos. Nasaan ka? Pag narinig nila itong everlasting gospel, mapapawaw sila doon sa amazing grace ni Lord. No? So, God continues to call us through His Word. Ito yung nag-aaral tayo ng Bible study. Through His Word and the evidences of His work, His nature. Kaya makita natin yung mga nature dyan sa labas. Pagdating ng spring, uusbong na naman yung mga kahoy. Lumabas ako kanina na yung grapes. Nag-uusbong na naman. Handa na naman. Pagbalik ko dito ng August, ewan ko kung may bunga pa. May bunga pa ba yung grapes, be? Sa August? No. Makakaabot pa ako. So yung mga likas, kung hindi man natin marinig ang Diyos, nandiyan tayo sa Word of God, yan na yung pinaka-Word of God. Ngayon, hindi lang yan. Maraming avenues ang ginagawa ang Panginoon para i-prove niya sa mga tao, sa atin lahat, yung kanyang existence, yung kanyang kapangyarihan, kanyang pag-ibig, yung kanyang kaligtasan. Okay mga kapatid, so yan ang number 1. Kung bakit dumating itong mga pagsubok na gusto ni Satanas na tayo ay mapahiwalay sa Diyos, pero
by the grace is much more powerful. And Jesus said in John chapter 14 verse 30, the prince of this world will come, but he has nothing on me. Pangalawa, itong mga selyo na pinakita dito kay John the Revelator chapter 6 ay merong malungkot at masamang pagkasunod-sunod. Ano? Maganda sanang umpisa pero talagang pattern siya. Nag-umpisa sa white horse. Minahal nila, tinanggap, sinakabuhayan, ibinahagi yung purity of the gospel. Tapos pumasok yung red horse, they rejected the truth. Doon sila nagkasala. So maliban doon sa kasalanan ng kanilang pagtakwil sa katotohanan, hindi na nila binigyan ng kahalagahan ang salita, ang mensahe ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. So apostasy. They live a life like godly life, but they merge their lives in this world. So they disregarded the truth. At yung pang-apat, pale horse, hindi lang nila tinakwil, hindi lang nila winalang bahala ang katotohanan, kung hindi kinapuutan pa. So ang resulta, killing, death. Kaya lang, bago pa na-experience ng mga faithful, ng mga tapat sa Panginoon, yung pag-persecute sa kanila, kumakanta, susunugin, kakanta pa, no? Ini-imagine ko ang kanta nila, doxology, praise God, from whom all blessing flow talaga. Tayo kinakanta lang natin yan pag-receive ng offering. Pero dapat lagi natin kinakanta ang pagpapuri talaga sa Panginoon. Bago pa nila naranasan yon, hindi ipinangako, isinabi na sa Panginoon, bigay ko sa inyo ang damit ng kaligtasan, the robe of righteousness, and that is the righteousness of Jesus Christ. So yan yung pangalawa. Pangatlo, bago dumating ang ating Panginoon Jesus, magkakaroon ng special work of preparation among God's people. Ano yung special work of preparation God's people? By reviewing, studying, going back to the message of the three angels' message, the everlasting gospel. A group are to be developed who will be able to stand in the Lord's coming. So dito mga kapatid, makita natin between the 6th and 7th seal, God seal a special group. Ito yung 144,000 na binabanggit ko kanina at napag-aralan na natin sa Revelation chapter 7. No? So yung last, the 7 seals, importante ito at napakaganda mga kapatid. Yung tinatawag na Olivet Discourse, mababasa mo yan sa Matthew 24, Luke chapter 21, and Mark chapter 13. Doon sa aklat ni John, the Gospel according to John, hindi mo makikita yan. Kasi yung version ni John ng Olivet Discourse nandito sa Revelation chapter 6, the 7 seals. So the 7 seals are John's version of the prophecy recorded in Matthew 24, Luke 21, and Mark 13. Grabe ano, ang ganda ng kung pag-aralan, para tayo nagte-treasure hunting na, wow, dito pala ito. Ano? Kasi sa mga Pathfinder, pag meron tayong mga treasure hunting or yung mga activities, paano tayo pupunta doon? Yung mga master guide, magbibigay sila ng mga signs, either sa kahoy, sa bato, sa dahon, sa sanga. Makita mo yung signs na yon, walang nakalagay doon na letters. Signs lang talaga, ito yung daan papunta ron. Yan ang binibigay ng Panginoon sa atin. Ano? Kaya, through the Holy Spirit, constrained tayo by the love of God, and the Holy Spirit is telling us and prompting us to study the Word, especially prophecy. Diba? Blessed are those who read and hear and keep this word of prophecy. Revelation chapter 1 verse 3. So talagang pasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, kaya ko binigay ito kasi tingnan nyo yung example, yung Matthew 24, yung parallel. Napag-aralan natin to doon sa first seal. No? So, tingnan natin yung pattern niya. Ganon din doon sa Luke 21 tsaka sa Mark 13. Matthew 24, prophetic overview,
mula nung panahon ni Kristo hanggang sa second coming niya. Tapos nag-umpisa ito, begins in the days of the early church, yung itinatag niya yung apostolic church. Tapos nagkaroon na nga ng gera. Pagkatapos ng gera, nag-compromise na yung bayan ng Diyos. At dahil nag-compromise na sila, nagkaroon ng hirap sa buhay, tribulation. Ito na yung mga signs na darating ng Panginoon. Verse 29, signs of the sun, moon, and stars. Tapos second coming, kasama ng Panginoon yung mga angels. The angels will gather the saints. Ngayon, tingnan natin dito sa seven seals. Ito yung version ni John. Hindi doon sa Gospel of John, kung hindi dito sa Revelation. Revelation chapter 6, seven seals. Prophetic overview from Christ time to the second time. Kaya hindi pwedeng yung white horse ay apostasy. Parang kinopya lang ni Satanas. Nagputi-puti yan. Pag mag-aral kayo, makita nyo dyan sa internet, karamihan ng view, itong white horse talaga, si Satan, to deceive the world. Paano siya magde-deceive? Paano siya magde-deceive? Sa umpisa pa lang, deception na kaagad. Hindi. Kaya nagkaroon ng apostasy, nagkaroon ng persecution, kasi nga mayroong mga taong tumanggap ng katotohanan. So, yung church begins the day of yung prophecy ni Jesus Christ. Dito kay John, nag-umpisa sa white horse, yung purity ng gospel. Tapos, red horse. Hindi ito yung red horse na ininom natin, Kuya Piper, ng panahon. Ewan ko si Kuya Piper kung uminom ng red horse. Uminom din ako ng red horse, malakas ang sipa. So, white horse, purity; red horse, war; black horse, apostasy. Exactly, mga kapatid, nakaparallel talaga siya. So, magkaiba-iba yung version, pero iisa lang ang patutungan ng mensahe. Pale horse, tribulation, death. Tapos signs and the stars, sun, moon, and stars. Seven seals. Ika-6 seal, sun, signs of sun, moon, stars. And then, chapter 8, verse 1, ito yung actual second coming ni Jesus Christ. Silence in heaven, all the angels with Jesus second. Kaya, there was a silence in heaven for 30 minutes. Nakuha natin, mga kapatid. So, patuloy tayo. What can we learn? Like the seven churches, the seven seals spread or span the Christian era. Iisa lang yung church na yan, pero iba-ibang timing, iba-iba yung situation nila. So Revelation reveals God's love and concern for His people throughout the entire New Testament, including sa Dark Ages hanggang sa Second Coming. Ganda yan, mga kapatid. Ngayon, last, the universe. Diba, spectacle tayo yung theater ng universe. So the universe must see the outworking of Satan's way. Makita nila para ma-compare. Tingnan niyo, mga kapatid, sabi natin ang Panginoon ay mabait at binigyan niya tayo ng power of choice. Yung power of choice, gagana lang yan kung dalawang tinig ang maririnig natin. Kaya mga tao, bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas? Kasi choice ngayon ni Satanas, because God is love, He will allow. Ipapahintulot niya para ma-expose. Kasi kung isa lang, magiging tyrant ang Panginoon ng Diyos. So bibigyan niya tayo para gumana yung freedom of choice. At nandito yung rebelde. O titingnan nyo. Pili kayo dito, ha? So the universe must see the outworking of Satan's way so that sin will never rise again. Pag sinabing sin, afflictions, or troubles, tribulation will not rise again. Kasi natuto na tayo kung gaano pala kapangit, kasama ang kasalanan. Yun ang sinasabi dito sa Nahum chapter 1 verse 9. Kung meron tayong mga plano na pagre-rebelde sa Panginoon, kagaya ni Satanas noon, what do you imagine against the Lord? Meron tayong mga plots na gagawin. Yan yung ginawa ni Satanas doon sa langit. He will make an utter end. Tatapusin ng Panginoon yan. Kasi hindi pwedeng manatili ang kasalanan. Only agape, only God and His kingdom will endure, will be established forever and ever. So He will make an utter end dito sa mga
sa kasalanan, tribulation, afflictions, hardship, death, lahat. Affliction. Sa ibang translation, trouble or sin, kasi ang kasalanan lagi nagdadala yan ng trouble or affliction. No? Affliction shall not rise up the second time. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa pag-aaral natin ngayong gabi ng ika-6 na selyo. Next week, itutuloy natin ito pero para na siyang summary na ng whole 7 seals. Okay? So God bless us mga kapatid. Patuloy tayong mag-aral. Yung mga nakita nyo dito, i-double check nyo yung mga resources natin, yung mga dates, tingnan nyo sa internet, mapapawaw kayo kung gaano ka-accurate ang Panginoon ng kanyang salita binigay sa mga prophets para maging hula, pinupad ng kasaysayan, at ngayon ay tinatamasa natin ang katotohanan, liwanag, kapangyarihan ng kanyang salita sa ikatitibay ng ating pananampalataya at ikasisigla sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations, then shall the end will come. God bless us all. Amen. Praise the Lord. Paano ito? Hindi ko makita yung... There. Okay mga kapatid, interactions. Non-violent reactions. Purihin ang Panginoon. Hi, Sister Marietta. Nandito pala kayo. Sister Marietta, thank you for coming and supporting the concert for the school and for our evangelism. It's a pleasure, it's a joy na makita ating mga kapatid sa support natin, ano? Yeah, Amen, Ma- amen. praise God. Mhm. Meron pa tayong comments dito ah. The big one. Wow, detail talaga. Detail talaga pag kaya nga nag-request ako kay Kuya Piper kasi na busy kami mag-prepare doon sa yung concert. At the same time, hindi lang ako nag-prepare ng concert, piniprepare ko rin itong mga ipe-present ko dito kasi lalo na itong mga prophecy, hindi siya basta-bastang ipe-prepare lang ng ganun. So, Yeah. prayer, dedication, consecration as the Spirit leads. So, I hope na bless kayo sa sharing natin ngayon. Ito yung ika-6th seal. So, purihin Yeah. ang Panginoon mga kapatid. Mm. Any Really comment? blessed. Amen. Thank you, Sister Mariette. Praise the Lord. Oh, may si Sister Daisy dito. The Bible was designed to be a guide to all who wish to become acquainted with the will of their Maker. God gave to men the sure word of prophecy. Angels and even Christ himself came to make known to Daniel and John the things that must surely come to pass. Sandali lang ha kasi dinagdag. Those important matters that concern our salvation were not left involved in mystery. Talagang hindi to mystery, talagang mayroong revelation eh. Maintindihan natin. They were not revealed in such a way as to perplex and mislead the honest seeker after truth, said the Lord by the prophet Habakkuk. Write the vision and make it plain. Wow. That he may run and read it. Habakkuk 2:2. The word of God is plain to all who study it with prayerful heart. Great Controversy, page 521. 2 Peter 1:19. We have also more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed, as unto the light shineth in dark place until dawn, and the day star arise in your hearts. Praise the Lord. Thank you, Sister Daisy. Mhm. Brother Lowen, may sasabihin ka?
Bubunot na sana eh, unahan mo ako. Ha? Bubunot na ako, pero unahan mo ako pagsalita. Di yung sa akin naman, sa tingin natin parang tawag to, in control yung kaway, yun pala, hindi natin alam, control pa rin din ng Diyos. Kasi sa kalaulihan, wala pa rin siyang, di ba, from first seal hanggang anong seal, kita parang wala na eh, parang nawala na yung pero sa bandang huli, kontrolado pa rin ng Diyos, di ba? Tapos yung sa Advent movement, yung kay Miller, kuhan yun eh, ang pinaka-foundation yun, sanctuary din yun eh. Doon niya natagpuan yung grace. Kaya daming na-convert ng panahon na yun na nag-release sila. Which is na-disappoint lang sila kasi tama yung date, mali lang yung meaning na binigay nila na pagdating sa Christ, which is kuhan pala, pupunta siya sa most holy place. Then yung sa kuhan, ba yun yung bato na yung sumira ng 10 Kingdoms, yun din sa 1844, yun ibig sabihin ng gospel, pure gospel. Di ba yun ang tama ko, no? Ah. Yun the last kingdom. Sige po. Amen. Thank you, Brother Lowen. Hoy, nandito si Sir Harry. Brother Harry, kumusta na? Mukhang nandiyan kayo sa ano Nandiyan ulit kayo sa ano to? Anong Binti. lugar yun? Sa Binti. Oo. Praise the Lord. Magandang gabi sa inyo dyan. Oo, magandang tanghali dyan sa inyo. Ito muna kami, pagpakuan muna, magpapalamig-lamig kunti. Sobrang init na sa Imos. Oo nga daw. Nililitso na kami dito sa Imos. Mukhang maganda ang ano dyan, ang temperature. Oo nga. Maganda pastor yung ating topic ngayon. Talaga yung prophecy, GPS natin yan. Yan, oo. Yes, God. Kasi kung wala yon, bulag tayo. Hindi natin alam kung saan na tayo. Mahirap. Alam mo, mahirap. Dati na walang mga GPS, ang hirap pumunta sa isang lugar hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano pa kalayo. Kung gaano kailangan makarating. Sa GPS, merong calculated na kung anong oras ka darating. Yes. Pag may mga traffic, mag-a-adjust yan ang time. Ibibigyan ETA. Ano nga meaning ng ETA? Estimated time of Estimated time of arrival. Kaya time arrival. Meron tayong GPS, yung Bible, tapos yung prophecy, siya yung ibigay sa atin ng timing. Elder Harry, magandang tanghali dyan. Mukhang nasa Cavinti ka na naman Opo, binibisita ko mga kasama natin dito kung okay pa sila. Ito yung comment. Yung sa kwan, naputol yata ako. Maganda yung pastor kasi yung kwan na yan, yung 6 seals, ay talaga pong binahagi po ng ating Panginoon dyan yung kwan yung history, mga pangyayari. Kung saan nagsimula may time of the end, kung saan sila nagsimula, anong kalagayan po ng mga churches at saan na ba tayo? Kasi kung wala yan, kaya sabi ko kanina, ay parang we are walking in the dark. No. Wala tayo alam kung saan. Kaya yung mga signs, yung mga binigay ng Panginoon ay talaga pong yun pong malalaman natin kung saan na ba talaga tayo. Kaya nga napakaswerteng Seventh-day Adventist na pinagkaluban ng ganung prophecy. Hindi lang Seventh-day Adventist, yung buong mundo. Hindi tayo pinabayaan lang ng Panginoon na bahala na kayo. Oo. Ito, sa mga talagang hinahanap yung katotohanan, yung Creator, yung Redeemer, talagang ginaguide niya tayo talaga kung kailangan natin pansinin ito kasi kailangan na wakasan ng kasalanan. Kung wala, talagang wala. Mahirap lumakad sa madilim na wala kang makita. So, dahil mayroon tayo yan, isang malaking pag-asa sa atin na hindi tayo madismaya. Kahit po nasa marami po tayong mga troubles, mga hinaharap sa mundong ito dahil sa kasalanan. Kaya purihin ang Panginoon Pastor doon sa topic natin na yan. Amen. So, mga kapatid, kagaya ni Brother Joker, yung mga iba sa inyo na hindi nasundan, naka-record ito mula tayo sa first seal. Actually, nag-introduction tayo ng Revelation chapter 5.
na kung paano umiyak si John the Revelator na kasi wala siyang alam na pwedeng magbukas nun at magbasa. Kaya sabi ng angel sa kanya, huwag kang iiyak kasi merong karapat-dapat magbukas at magbasa nito. Yung sino nga yung Kuya Piper, yung worthy to open and read the seal? Jesus Christ. The Lamb of God. Lahat ng answer nyo tama pero hindi yan ang dinescribe ni John the Revelator. The Lion Dalawa. of Judah, Lion of Judah and the root of David. So, pagdating ng chapter 6, ayun, binuksan na. Binuksan ni Jesus. Kaya, thank you, Brother Harry. Talagang itong, makita mo yung parallel ng 7 seals, nakaparallel siya sa 7 churches. Kaya lang, pagdating dito sa 6 seals saka 7, iba na yung sa 6 naman ng churches sa case ng Laodicea. Oh, maganda mga kapatid, patuloy mag-aral ng salita ng Diyos. Si Kuya Rapi yata may... Ay, Sister Daisy! Nagtaas ng kamay, Sister Daisy. Yan, thank you po. Isusog ko lang kay Brother Harry. Tama yung sinabi niya. And idagdag ko lang na yung ating pong paghihintay sa Panginoon, di ba alam po natin na ito ay journey. So syempre, alam ng Panginoon na while along the way, maraming mga signpost na ilalagay ang kaaway para iligaw tayo. So, para hindi na mangyari na maligaw tayo, binigyan na tayo ng sure sign ng Panginoon, signpost, so that hindi na tayo maligaw. And supposed to be, kung nangyayari na lahat in the past, in the present time, nangyayari pa din yung mga signs, ano pa ba ang makakapagpadalawang isip po sa atin? Lagi ko pong sinasabi sa aking sarili na ano pa ba ang pwede makapaghiwalay sa atin sa Panginoon when this sure word of prophecy was already given and nandyan na yung abiding presence ng Holy Spirit. So, wala nang pwedeng magdalawang isip na mali pa ba yung tinatahak natin na landas o nasa tama ba tayo. Dapat wala na po tayong question na ganun. And we are so sure, established na po tayo, hindi na tayo magdadalawang isip pa kahit anong dumating na mga lures ng kaaway ng mga magagandang doctrine apart from the law and testimony that was revealed and tayo po ay nasa time of preparation na talaga. Ang questions lang doon sa inatasan ng Panginoon na magdala ng mensahe na supposed to be nasa preparation time na tayo. Nakakalungkot lang po minsan na parang hindi naman po ito sa pag-ano kuya ha, baka ma-misinterpret ako na nakatingin tayo. Pero dapat may question tayo. Isa ba tayo doon sa grupo na inatasan ng Panginoon in this last generation to prepare the people to meet their God? O isa din po tayo doon sa nagre-relax lang na parang hindi tayo apektado? Or even nakikita natin by sight yung mga fulfillment pa rin ng mga signpost ng Panginoon, nag-aano pa rin tayo na hindi pa, wala pa eh. Kailangan ito muna yung makita ko bago po tayo kikilos. The challenge is for all of us mga kapatid. Kasali po ako doon. Na sana tayo this point of time, we are already established in our faith and then let us do our mission. If we belong ourselves doon sa small group of people na iniwanan ng Panginoon ng responsibility to preach and to teach to all nations for a great witness, then let's do the work, mga kapatid. Thank you so much po sa mga pag-aaral na ito. At least maging stronger and stronger ang ating pong pananampalataya sa pamamagitan ng grace at banal na presensya ng Amen. Si Brother Lowen. Yun ang delikado pag palagi panindigan natin, we are the truth and we are the one always saved. Yun na maging relax gamitin na kaawayan eh. We are the one, tayo lang ang masave at we are the truth. Minsan, magbibigyan sa atin ng relax na, okay na, hindi na ako kailangan mag-study pa more kasi saved na ako.
tsaka we are the truth, tsaka parang ay hindi ka din nungkol sa ministry, parang naging relax ka kasi minsan ginagamit ng kaaway. Kaya delikado din yung ganong bagay na magamit sa mali na kwan. Kaya yun din ang bantay natin. Kasi minsan makita naman natin na minsan nag-relax din tayo. Di ba? Kaya sa lugar sa iba na minsan hindi na nag-ministry, parang comfortable na tayo. Yun ba yan ang problema, ang sakit ng kwan? Sakit ng Laodicea, just being comfortable na sa zone, comfort zone nila. Ayaw nang gustong magsakripisyo para sa kay Kristo, kundi nanatili lang sa comfort zone nila. Dapat sana magsakripisyo tayo, punta sa ibang lugar to minister and be a God's serviceman sa charity at sa ministry dapat. Amen. Amen. Thank you, Brother Right. Lowen. Ako konti. Sister Ah, Mariette, Yeah. Ang ano talaga, pag yung the other night kasi, kailan ba yun? May ano kami, bisita dito na nag-demo ng Salad Master. And the night before that, nag-pray ba ako, Lord, to whom I will share my belief. Ano ba? Nag-pray ko. Noong time na yun, nung dumating yung tatlo, nag-demo sila sa Salad Master, lahat na iluluto niya is may baboy ba? Tapos siya, tita, ito, masarap to, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, hindi ako kumakain ng baboy, hindi ako pwede dyan. Kaya, bakit? Sabi ko, kuan kasi, bakit? Ano ka ba? Sabi ko, Seventh-day Adventist kasi ako. Yeah, mga Bisaya yun sila, taga Dumaguete yung isa, Tayasan ba yung isa? Tapos yung isa, ay tita, Adventist ka. Alam mo, Adventist ako noon. Pero umalis daw siya. Iba na daw ang religion niya. Ay yun, dalawa na, nag-umpisa na ako. If I have a chance really, I will open my mouth. Yun. Sabi ko sa kanya, bakit ka umalis? Sabi ko, bumalik ka kasi babalik ng Panginoon. I think this is not, kuan ba? Sabi ko parang, parang ano ito na magkita tayo para ma-remind kita na bumalik ka sa ano mo. Sabi niya, oo nga sabi niya ganun. Tapos sabi ko, gusto niyo bigyan ko kaya ng book. Binigay ko yung Great Controversy sa kanya. At saka yung isa, mayroong Italian yung isa. Pero Christian siya. Yung ko, you want this book too? So, silang dalawa, binigyan ko isa-isa. Tapos yung isa, binigyan ko yung Signs of the Times na magazine. So, sabi ko, pag may chance ka to share a message to someone, ibigay mo talaga. Ganun ba? Kaya anytime I meet somebody, tapos they open up something, mag-share talaga. I open my mouth and talaga ako kung ano ang dapat kong sabihin with God's guidance, Ganun. Kaya kung may opportunity ka to share what you believe or about your faith, anything, i-share mo talaga kung may chance ka ba nga come in sa mga conversation nyo. Ganun. yan ang tinatawag na in season and out of season. Laging may way si Lord kung paano ipasok ang kanyang mensahe. Praise the Lord. Thank you, Sister Mayet. Si Kuya Rafi, mukhang may gusto sabihin. Kuya Rafi. Si Pastor Rafi. Si Rafi to natin pumasok kanina, di ba? Nandiyan kanina si Rafi. Umalis na ulit. Sige, Kuya Rafi. Hindi, natutuwa lang ako sa mga napag-aralan natin. Kasi the signs of the times are already here. Nakapag-prepare na tayo. Yun nga, pero sa atin, makita natin na we will still face persecutions. But the good thing is,
hindi natin ma-experience yung wrath of God na yan. Mm. Kasi chosen people na tayo ng Diyos eh. Amen. Binigyan na tayo ng daan. Parang yung sinabi kanina, GPS. Pinakita na sa atin yung GPS para hindi na tayo magiligaw papunta sa yung purpose ba natin? Ano ba purpose natin? To live with Christ in heaven. Nandun na tayo. Nakita na natin ang daan. So, hindi na tayo maliligaw. Amen. Kaya lang, kung ano man ang natutunan natin dito, let us not just keep it to ourselves. Tama. Should be shared. Kaya nga yung sinabi kanina na dapat sinishare natin to. Hindi natin, we are not supposed to keep it to ourselves. These are not nice to know things. These are things that needs to be shared. Wow. Amen. Amen. Praise the Lord. Parang joke lang ito pero maganda talaga. Thank you, Pastor Rafi. Talaga encouraging. Mm. May question para ako sa yung ano mo kanina, Brother JP. Yung sabi mo na yung, di ba, yung mga tao nagsabi na kung pwede yung rocks na magtaabon sa kanila para kasi ayaw nilang makita yung Panginoon. Di ba yun na yung pagbabalik ng Panginoon? Oo. Pero Yun syempre na, hindi na, pero yun na yung pagbalik ng Panginoon. Pero yung sabi nila na bundok, mga bato, takpan nyo kami. Syempre hindi naman gagalaw yun. Pero may lindol, di ba? Pero hindi No, yun pero hindi yun gagalaw para takpan sila. Expression lang nila yon na hindi nila kayang makita. halimbawa, nag-utang ako sa iyo tapos nangako, Sister Mayet, babayaran kita in 2 months kasi darating na yung pera ko. Tapos, nako, gumanda na yung buhay ko. Paganda ng buhay ko, nakita ulit tayo. Nung nakita kita, parang Hindi nakilala? alam ko naman na may pera ako na pambayad pero talagang pinilit ko na yung nag-decide ako hindi ko bayaran kasi sayang itong pera eh. Oh, So wala na akong mukhang ipapakita sa iyo. Ganon ang guilt na dadalhin ng ng sin of unbelief. They cannot face the glory of God. Naalala niyo mo yung pababa si Moses galing sa Mount Sinai? Sabi ng mga yeah. tao, Moses, mo yung mukha mo kasi masilaw. So dito ngayon, siya mismo, kasi si Moses reflector lang siya ng glory of God eh. Dito, Mm. yung the glory of Christ mismo, yung resurrected Jesus Christ, sasabihin ni Jesus, sayang, minahal ko kayo, linigtas ko kayo, pero ayaw nyo. 'Di ba? Mm. So, ang pre-picture doon, yun na yung nangyari sa Jerusalem ng 70 AD. Doon they rejected the gospel by stoning Stephen. Dito actual ang reality that the wrath of God and the Lamb. Hindi dahil galit na galit ang Diyos kaya parurusahan sila, kung hindi sa presence ng Panginoon, sin cannot stand. Mhm. So yung guilt nila, mountains and rocks, please cover us. Pero syempre, hindi naman yon susunod sa kanila. Yeah, dahil hindi nila kayang makita ang Diyos, di ba? Sa Hindi nila silaw na. matatagan. Yeah. Hindi Talagang nila malaga tayo at the tip of our kuko na ng ano natin eh. Nasa Tayo naman, by the grace of God, sisigaw tayo. Purihin ang Panginoon. Ito yung ang aming Panginoon na hinihintay na matagal na. Tapos sasagot si Jesus, ako nga matagal na naghintay sa inyo eh. Wow, tutulo na yung luha natin, Lord. Sorry, Lord. Masarap na experience ito, mga kapatid. Face to face with Christ, my Savior. Tapos pupunasan ni Jesus yung luha natin. Huwag na kayong iiyak, mga anak, kasi nandito na talaga tayo. Kaya nga. Grabe. Si Ate Nets, kay Rafi, may sasabihin? Ate Nets? Wala, patuloy lang po tayong
mag-aral ng salita ng Diyos. Hmm. At saka, sabi nga nung kasama ko, wala si wala si Brother Ariel, sasabihin ko naman sana yung mahal kong asawa. Sabi nung kasama ko nga, kung may natututunan tayo, ibahagi natin. Pero tandaan din po natin pag nagbabahagi tayo, huwag tayong Maghusga. parang mag-judge sa ibang tao. Hmm. Kasi minsan pag nagbabahagi tayo, ang dating natin is, I am holier than anybody. Huwag po sanang ganun. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung anong relasyon natin sa Kanya. It's between God and us. Yun lang. Huwag tayong puhusga ng kapwa natin kasi hindi natin alam kung ano yung relasyon niya sa Panginoon. Amen. Tama. Yun lang po. Amen. Thank you, Ate Nets. Sino pa? Siguro nag-duty na yung si Rafi. Rapi 2. Hmm. Si Captain Rapi tsaka si Colonel Rapi, no? Pero si Colonel Rapi retired na. My wife, no? Oo. Kailan ka uwi ng Pilipinas pala? Sa May Next 13. month. May Next 14. month na. Hanggang kailan ka ron? Oh, July no, 2 weeks. 31. July 31. Maiksi lang ngayon yung request ng tropa dito. Pag maglampas pa ako ng August, hindi na kami makapag-fishing. So at least nandito ng July 31, may isang buwan pa para mag-fishing. Kasi pag September, lalamig na, wala na yung isda sa gilid. Maraming August. Oh. So August, may makakakuha pa. Pero kung diyan kay Brad Harry diyan sa anytime yung tilapia diyan makukuha mo talaga. Meron dito tayo sa inyo. Dito, yung fishing namin sa seafood. Seafood City. Seafood City. Pero kung mapunta tayo ng kina Brother Harry, nandiyan na, hindi na kailangan ng Seafood City. Oo. Yes. Parang hindi imposible to next year, Brad Harry. Parang hindi ito imposible next year. Kasama Isa sila na Kuya Rafi. Oo, panalangin natin yan. Mag-reunion tayo dito. Oo. I-pray natin. Diyan ka pa, Mick. Mick, Sama are you din there? Brother Lowen. Sa Visayas naman sila. Kakatapos na ng camping namin dito nung nung April. No. Oo nga, di ba? Andiyan kayo lahat sa sa Cavite. Brother Don, may nakinig sa atin, taga LA. Gano'n? Sa Facebook? Wala dito sa phone ko. Nakinig. Oo. Pasalihin nyo minsan sa sa... Welcome sa ating ka-classmate dyan sa LA. Welcome. Thank you for joining. Welcome po. Taga LA si Micro. She will be here next Sabbath. Ganon? I'll invite her to come to our church. Sir Mariette, si Kuya Rafi tsaka si Ate Nets, doon sila sa Carmichael. Carmichael. San Jose ba? O Carmichael. Carmichael, hindi ko alam yun. Sa Sacramento. Sacramento. Hindi man ni siya Adventist, Catholic man ni siya. Oo. She's just learning. Lahat naman tayo anak ng Panginoon eh. Basta dito hindi ko alam yung hindi niya alam yung church na yun ba?
Oo. Hindi, doon sila Kuya Rapi tsaka si Ate Nes, doon sila nakatira sa Sacramento, hindi sa church. Hindi church. Gagawin mo naman si Kuya Raping pastor yan pero hindi siya nakatira sa simbahan. Ah, Sa bahay. Sacramento sila nakatira. Hindi ko alam saan yung Sacramento din. Sacramento kasi maraming city yan. Isa sa mga city, Carmichael, yung sa amin. Oh, hindi ako masyado. Sacramento County. Pero yung Sacramento County, meron pa rin Sacramento City. Pero marami pa rin city. Isa doon sa mga cities ng Sacramento is Wala akong Carmichael. alam. Hindi ako Alam nakapunta. mo Dito, konting maglakad ka lang ng konti, ibang city na eh. Oh. Siya may taga. Alam mo yung San Francisco, Sister Mayet? Ha? Alam mo yung San Francisco? Yeah, alam ko. So doon sa ano yon, sa area na yon. Malayo yung doon. San Francisco sa Sacramento. Pero Cisco. kasi hindi alam ni North of California. kasi Itong hindi niya alam kaibigan niya yan. hindi niya alam yung Sacramento, kaya i-guide ko siya doon sa San Francisco. So doon sa San Francisco, 2 few hours drive from San few Francisco. hours drive lang Oo, nandun. 2 hours siya. Yeah. Nagkita-kita kami 2 years ago. 2 2 years ba yun? O 1.5 years na. 2 years na. Parang kailan? Magto 2 years na. Magto 2 years na. Magto 2 years sa Drive lang kayo nun eh. Layo ng... Oo. Parang ano? Drive namin Inuuso sa biyahe. Pupunta ako. Learning lesson yun kasi sa susunod, pipirimin lang muna kami sa isang lugar. Ang ginawa namin, ginalugad namin lahat ng magagalugad namin eh. Pagod kami. Hindi, gano'n naman talaga eh. Okay na yun. Sabi nga ng kuya ko eh, basta Asian eh. Talagang kung ilang araw lang, 7 days, lahat iikutin talaga na 7 days. Mamaximal, makita lang lahat. Basta lang masabing napuntahan lahat eh, no? Oo, basta may masabing napuntahan. Kahit hindi na kahit pagod na. Oh, mas maganda yung i-enjoyin talaga yung lugar eh. Mag-stay ka ng 1, 2 gabi. Sana gano'n. Kaya lang maximize eh. Oo. Kulang nga. Hindi nga kami nakapunta ng Sequoia eh. Pumunta ba tayo ng Sequoia? Hindi ano? Doon lang sa sa yung katabi. Arizona yata kayo napunta. Yung Mount Zion? Pumunta tayo, Kuya Pipes, yung malalaking kahoy, si Kuya yun eh. Sequoia yun, Sequoia, tama. Sequoia. Tsaka yung katabing isang park lang yun, inikot natin. Naligaw pa nga tayo eh. Nakita ko yun, yung kinukwento ninyo. Tinetrace ko sa mapa, grabe, ikot. Ikot nga eh. Sipin mo, akala namin, tatawid na kami sa kabila. Yun pala, umikot lang kami, bumalik kami kung saan kami nanggaling. Parang yan, parang galing tayo sa langit. Napahiwalay tayo sa Panginoon through the gospel message. Binalik tayo ng Panginoon. So ang ending, pupunta tayo sa langit. Kasama ni Jesus forever. Kaya may forever. Robert may forever kay Jesus. Kung ang pag-ibig at buhay dito sa lupa ay walang forever, si Jesus forever talaga siya. Everlasting King. Amen. So next week, next week yung 7th seal na. Hindi, isa-summarize muna natin ito lahat. Papunta rin ng 7 seals. Pero yung materials, bibigyan natin sa kanila. Para meron silang mabalik-balikan. Pero maganda yung paalala sa atin. Mahirap i-memorize yung mga dates. Kaya kailangan ng kopya talaga para ma-review. Oo.
Yung mga dates na ibibigay dito sa inyo, i-double check nyo sa internet. Kasi ilan lang itong mga kinunan ko, pero marami pa. Hindi kakasya dito, hahaba. Pero yun din ang pinaka-point eh. Meron talagang earthquake, yung Lisbon earthquake, tapos yung pagdilim ng araw, yung buwan, tapos yung falling of stars. Pero Ang maganda, yung na yan, brother, babalik yan, di ba? Ang alin? Yung mga signs na yan, yung falling stars, yung earthquake, ganun. Yung darkening of the sun, ganun. hindi na, advance na tayo. Oh, Kaya nga Advance na ba? papasok tayo ng 7 seal. Itong mga natapos na to, tapos na to. tumawid na Itong yan. 6 seal, Tumawid tayo. tapos na yung Coming, 6 seal. dalawang pang, di ba? Papasok na tayo sa 7 seal. Kaya Sa lang, 7 seal. itong message ngayon, ito yung sealing time na Oh. dapat marinig ng tao at tanggapin yung message. Ang maganda Sinabi- kasi ang maganda sa history, walang pagtatalunan kasi sa history kasi naganap na eh. Tatanggapin na lang natin. Tapos, ito yung nagpapatotoo na talagang salita ng Panginoon pwedeng panindigan. Talagang kapani-paniwala na totoo yung salita niya. Kasi walang argumento sa history, nangyari na yan eh. Hindi tayo pwedeng Sa Revelation, isip ng gawa-gawa lang, hindi naman gano'n eh. yung sa Revelation, ano ba yun? 17 ba? 16. O, hindi, yung tungkol sa yung pa rin, yung falling star, ganun. Ito na yun. Revelation Ito 6. na. Revelation 6 na to. Ito na yung 6 seal. I-review yung sa ni The Bachelor, mga yun na narinig ko ba? Na it will still happen. Baka yung plague siguro, ibig sabihin ate, 7 plagues, 10 plagues. Kasi isang beses lang mangyari yung falling of stars. Tapos natupad na ng prophecy. Ngayon, pag umulit na naman yan, hindi na magiging accurate yung salita ng Panginoon. Kasi Yung of the sun, wala na yun. Hindi na mangyari yun. Kasi binigay na, nasa landmark na tayo, di ba? Halimbawa, biyahe tayo mula dito papunta ng Disneyland. Merong isang marker na Disneyland 200 miles. Paglampas mo ng 200 miles, bago ka dumating ng 200 miles, may nakalagay na naman ng Disneyland 100 miles. Palapit na tayo doon. So hindi na tayo iikot balik doon sa landmark ng 200 miles uli. So kaya binigay ng Panginoon ito ng mga landmark, yung prophecy. Yun yung sinasabi ni Brother Harry na malaman natin na malapit na tayo sa destination natin. So pag uulit na naman tayo, naligaw na tayo. Maliligaw tayo doon. Isang beses lang talaga mangyari yan. Ano ko nga, kasi Review mo. yun narinig ko sa Maganda kasi niyan, balik-balikan. Kasi kung minsan mo lang marinig, akala mo, yung napakinggan mo, yun yung pinag-aaralan natin ngayon. Pero pag binalikan mo siya, makikita mo na hindi pala yun. Kaya maganda na binabalik-balikan yung pag-aaral, lalo na itong mga pangyayari na to. Mas maganda yung accurate eh. Kaya nga importante rin na meron tayong guide. Kasi mahirap yun ang huhula lang eh. Hindi pwedeng yung salita ng Panginoon, puro hula-hula lang. Di ba? Yung puro tsamba. Hindi. Accurate ang mga salita ng Panginoon. Kaya nga, balikan ko yung binasa kong ganyan eh. Balikan mo kasi Kaya nga, nagtanong pag-aralan mo, makikita mo doon na hindi na tayo babalik doon sa babagsak ulit yung mga bituin. Kasi tinupad na ng kasaysayan yung hula eh. Okay.
Binalikan ko nga yung Book of Daniel kasi nalimutan ko ulit. Hmm. Meron tayong details niya ang details talaga ng mula chapter 8 saka chapter 9. 9. Yung Yeah. chapter 10 hindi pa natin napag-aralan, Brad Harry, ano? Chapter 10 to 12. Pa-details kasi pa-details yung Daniel eh. Mula sa general, chapter 2, tapos siya papunta ng chapter 8. Hi, Prime. Diyan lang muna yan. Diyan. Oo. Wala mo. Diba? Yan. Kuya Epi, madagdag ko lang po. One last. Go ahead. Oo. Yung signs po kasi, careful din po tayo kasi 'di ba sa last and final battle ni Satan, he will do miracles, doing wonders, even causing fire to come down from heaven. So, yung mga ganong details, dapat aware po tayo kasi baka akala natin galing pa sa Panginoon yun. It's because yung mga signs and wonders. And besides, movement po kasi ito, no? Yung plan of redemption ng Panginoon is movement. So, moving forward siya, walang pabalik-balik. So, always moving forward. So, in detail, yung prophecy, one by one, going forward. Meron din po kasi ako ditong Bible, Kuya Epi. I don't know if na-encounter mo na to. Yung kay Harold Metcalf, yung makapal na Bible. Nakakita na po kayo ng ganito, Kuya? Hindi pa. Si Patingin. Harold Metcalf is SDA evangelist din siya. Malaki siya, makapal na book. Ito. Tapos meron siyang in-depth study about Daniel and Revelation. Sinusundan ko to kanina habang nag-ano ka. It is exactly what you have said. Nandito siya. Meron siyang study Yung mga guide. binabanggit mo sa history, nandito siya. Eksakto kanina. Sinusundan ko yung sinasabi mo. Eksakto siya. So, praise the Lord. Nandito diba yung mga dates na binanggit mo kanina? Dito rin siya. Yung aking Bible nasa kwarto ko kasi nandito ako sa ano. And then meron mga referensya if you want to study more. Meron siya mga references. Wala din po dito naka-state na it's gonna happen again in the future. Wala siya naka-state. Wala, nagtanong lang So po basta ba? yung history. Yes po, yes po. Actually, ano din, tanong ko din yan si Sir Mayet kanina na was there a time na mangyayari ulit siya in the future, yung Calling of the Stars? Dito kasi sa mga naipaliwanag na sis, wala din siya. So, may, moving forward talaga siya. Walang balik. Wala Kasi siguro, nasa kaya kabilang kwarto. hindi po pwedeng ulitin. Kasi baka igamitin ng kaaway to deceive the people of God. It might be like that. Thank you po. Thank you, Sister Daisy. Isa na lang hinihintay natin, yung Matthew 24:14. Sister Mayet, Yeah. yun ang greatest event. Yeah. Brother Lowen, may sasabihin kayo? May kuan din na yung 'di ba gayahin din ni Satanas na yung second coming ni Jesus. Pero ang sign niya na totoo, yung sinabi mo kanina na may parang kulog tsaka kidlat tsaka sabay yun sa parang earthquake. Kasi tas buong mundo makita kasi di kaya siya ng buong mundo makita eh. Tapos nandun na siya sa ulap. Pero pag sabihin natin bumaba siya sa lupa, hindi na yan. Fake Hindi yan. yun. Oh, At pag nakita he sa kanya, ibang lugar lang, Amerika lang or kuhan, hindi yan. Dapat buong mundo makakita. Kasabayan ng kulog, sa kidlat, yan ang mga signs na hindi kayang gawin ni Satanas. Pag nagkamali dyan, hindi siya fake yan. Yeah, at he will come from the
east, not anywhere else. He will come from the east. And everybody will see, not only in one place. Every eye. Yeah, everybody will see. All eyes shall see him. Even him, even them that pierce him shall see him. Yeah. Yun na yung sinasabi ko kanina na kahit yung Takbo. nagtusok sa kanya na makakita sa kanya, kaya lang iba na ang experience. Makikita nila si Jesus, hindi na yung tinusok nila ni Jesus na para mamatay. Oh, iba Check up na. nila kung patay na o hindi, patay na si Jesus. So nakita nila mali pala yung ginawa nila. Tapos Na-convert sila doon eh. pagdating ni Jesus, makikita nila ano na, uncovered na yung glory ni Jesus. Makikita, wow, ito pala. So they will realize, kagaya nung sinabi ni Jesus na the coming of the Son of Man is like in the days of Noah, na merong days na hindi umulan para mag-isip sila. So nung naisip nila na talagang dumating na yung yung ulan at bumaha, na-realize nila mali pala yung desisyon nila. So tama Pero pala. huli- Pero huli na, they will declare Pero God is one. sa tingin ko, yung them that pierced him, kasi patay na si Jesus Christ nun eh. Siguro yun ang masasabi mo na after that, naniwala na sila, nanampalataya sila, nagpasakop din sila ng Panginoon. hindi ba late na yun na nang ano sila? Hindi Na kasi patay na si Jesus Christ nung tusukin nila yung tagiliran ni Jesus Christ. Nung Yeah, tinusok nila, if he's still Patay alive. na si Jesus Christ nun. nung tinusok nila, titingnan nila kung Buhay buhay o pa. patay. Oo. Yeah. Kaya, Kaya, pero time na makita nila si Jesus, di ba, meron pang meron pang statement, truly this is the Son of God. Oh yeah. Yeah. Yun yung statement of, statement of belief yun. Oh yeah, at saka yung naglindol, 'di ba? Nung naglindol, nagsabi din sila nga yung namatay na si Jesus talaga. 'Di ba naglindol man yun? Nagdarken din. Oo. Kaya sila, oh, he's really the Son of God. Tapos, di ba, marami rin na-resurrect pagkatapos ng resurrect si Jesus Christ. Mahigit 500. Yeah. Pero namatay ulit yung mga yun. Yun ko, yung resurrected, where did he go? Namatay ulit. pumunta sila sa Jerusalem para mag-witness. Nag-witness sila, pero namatay ulit sila. Kasi kaya natin alam na namatay ulit sila, hindi pwedeng nasa langit na sila ngayon dahil magsasalungatan ng Biblia. Wala pa nakakakyat sa langit eh. Tapos, Pero resurrected man sila. So, pero hindi first resurrection yun. They were not resurrected to eternal life yet. Hindi pa. Special resurrection yun, pero not to eternal life yet. Ang writings kasi ni Matthew, ang pinaka-theme niya, ang audience niya Hudyo, di ba? Gusto niya i-introduce si Jesus as King of Kings and Lord of Lords. May power. Sa kamatayan ni Jesus, may lindol. Sa pagkabuhay ni Jesus, may lindol. Doon niya pinapresent. Makikita mo dyan lagi yung kings, yung mga parables doon tungkol sa kaharian. Puro ganun ang presentation ni Matthew kay Jesus as King of Kings. Yan ang theme niya. So, nung namatay siya, may lindol. Pagkabuhay, may lindol. Pati nga yung bato, hindi yung angel ang nagbukas ng bato para lumabas si Jesus. Nung dumating yung angel doon, para sabihin doon sa mga pumunta kila Mary na wala na dito yung hinahanap nyo. So, ang nagbukas ng bato doon, si Jesus mismo. Yeah. Ganon ang power ni Jesus na pinipresent ni Matthew sa kanyang audience ng mga Hudyo. Yeah. The East. Walang gagawa na tao noon, puro supernatural 'yun. Wow. Kaya maggrabe si Jesus.
Tagal na sana ako magtanong ng tanong na yan ay, na kung saan nagpunta yung resurrected. Hindi talaga ako naka-open ng mouth ko ngayon lang. Matagal Pumunta na sila, akong nag-isip, saan kaya nagpunta? pumunta sila sa city, sa Yeah, I Jerusalem. know. And, pero after that, sabi ko, where did you went? Wala na. Kasi kung pag-aralan natin yung istorya, circle yan eh. Merong bida. Tapos doon sa bida, yan si Jesus yan, ano? Merong bida. Merong mga tao din na nakapaligid na laging kasama niya. Out of that sa mga kasama niya, halimbawa sa sine, ano? Yung bida pumunta doon, tapos yung kasama ng bida merong binili doon sa palengke. Ganon lang ang mga sides, mga side tracks ng mga tao. Yun lang ang role nila, na magpatotoo na sa kabila ng kanilang kamatayan, pinarana sila ng Panginoon ng pagkabuhay na maguli. Mm. Mm. Isa pa ko pang question noon, baka ano yung na-resurrected, hindi ba kaya kasali doon sa 144,000? Hindi, no? Hindi. Hindi, 144,000, hindi sila makakatikim ng kamatayan eh. Ang 144,000 hindi dadaan ng kamatayan. Kasi ano yung sila talaga? Mm. Aabutin sila ng Panginoon na buhay. Wala pa yun? Wala pa yun? It doesn't happen yet? Wala pa. Wala Siguro, pa? Saan? itong panahon natin, yan na yan. Yan na yan sumusulpot. Pero yung 144,000, hindi siya literal. Symbolic siya. Yeah, I know that, yeah. Di ba meron na tayong series ng 144,000? O, tapos na. Bago tayo Hindi ako pumunta dito. nakasali. Ay, oo. Just in case, pwede mong Magre-review. Reviewin. hindi kasi may yung video baka pwedeng mai-share kay Sister Mayet. Kasi laki-laki ng Bible eh. Marami pa tayong hindi na pag-aaralan. Yeah, ang dami pa. Yung book ni Daniel na ano na ninyo yun? Nadaanan na? Hindi. Tapos na. Tapos na? Okay. We had that study in Ridgewood. Pero ayun na nga, kung hindi mo i-review, malimutan mo yung mga dates. Oo. Tsaka yung mga significance. Bakit Oh, ganun? yeah. Kailangan. Naman sa Bible ko, naman sa likod ng Bible ko. Yung mga kuan niya, mga signs niya, mga dates. Pero kailangan mo talagang balik-balikan. Ito nga study dito, halos bumabalik-balik ang ano eh. Yeah. Magkaibang text pero babalik na naman siya doon sa Kasi sa merong mga bahagi na connected talaga na hindi mo pwedeng hindi ibalik. Ibalik, yeah. Yeah, katulad ng yung Daniel, di ba? Ano din siya doon sa Revelation. Oo, Doon. twin books yan. Yeah. Okay, salamat. Okay. Alas 12 na dito. So tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay muna. Ano? Oo. Hingin natin si Brad Harris sa closing prayer. Okay lang? Sige po. Oo. Okay po. Tayo po ay manalangin sa presensya ng ating Panginoon. O dakila at mapagpala naming Diyos, iyong kagandahang loob, ang iyong walang hanggang kapangyarihan, ang iyong katwiran, Panginoon, na kasing tatag ng mga kabundukan. Ay higit namin kinikilala, Ama, dahil ang iyong dakilang pag-ibig ay patuloy mo pinapadaloy po sa bawat isa po sa amin. Kaya po, narito kami sa sanlibutan na ito na sukdulan na ang kasalanan. Pero Panginoon, ang iyong biyaya ay patuloy na sumasagana. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ito. Kahit kami ay iba-iba,
lugar, ang amin pong ang amin pong mga pinalalagyan ay pinagkaisa mo kami sa platform na ito upang balik-tanawan, Panginoon, ang mga katotohanan. Ang sixth seal, Panginoon, na ipinahayag mo na mga prophecy, mga history, upang higit na maging malinaw po sa amin ang iyong dakilang patnubay sa iyong iglesia. Kung saan na kami sa aming kapanahonan. Mang Banal, maraming salamat na ang generation na ito ay nahayag sa amin, Panginoon, na makikita ang mga katuparan na ito. At kami ang henerasyon na ito, kung aming nakikita, narinig, ay kami din ang harap sa iyong dakilang araw na ikaw ay magpapahayag sa mga langit. At sunduin ang iyong mga lingkod, wakasan ang kasalanan, at makasama na namin ang Panginoon hanggang sa walang hanggan. Amen. Panginoon, kami ay tumitingin sa dakilang araw na yan. Kaya kami ay nagsusumamo, humihingi, Panginoon, ng iyong habag at awa. Silyuhan mo kami, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Amen. Tulungan ang bawat isa, Panginoon. Alam po namin ay harap kami sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Pagsubok sa kalusugan. Hangin sa pamilya, mga kaibigan. Nawa, bigkisin kami ng katotohanan na yan, na wala hindi kami, Panginoon, manglupaypay, kundi titingin sa iyong dakilang pangako na hindi mo kami iwanan hanggang sa dulo ng mundo na ito at hanggang kami ay harap sa iyo sa dakilang araw ng iyong pagpayag sa mga alapa. Silyuhan ang panampalataya ng bawat isa, Panginoon, higit pagpalain si Pastor April. Kaya doon at ang lahat ng mga narito, Panginoon, kung saan ang aming mga narinig ay hindi lang ito ay aming hawakan, hindi lang amin ito ay sarili, kundi tulungan kami na maging daluyan din ng biyaya. Amen. May panukala kami, Panginoon, ang buong suporta po ng Power of God's Grace upang pumunta dito sa Pilipinas, upang ipangaral, Panginoon, Nag-freeze siya. kaganon ay higit namin malulhati ang iyong banal na pangalan sapagkat ang pagtatagumpay pinagkaloob mo na sa bawat isa. Thank you, Lord, for this assurance. May isang magbigay po sa amin ng kapanatagan. Magbigay po sa amin ng kalwatian. Mayroon kaming Diyos na tumutugon, sumasapat sa lahat ng bawat pangangailangan. Amen. At isang palatayanan na natanggap na sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Amen. Brother. Oo. Thank you, Happy, Ate Nets, Sister Mariette, Sister Daisy, Okay. Junior, Good night. Brother Lowen, thank you.